Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po sa God, kay God, sa Divine, sa Ascended Master, sa Holy Spirits, sa Angels, Archangels, Elementals, Ancestors, Spirit Guides, and of course sa ating universe. Now is spiritual pa rin po tayo, no? And sa mga bago po dito sa ating YouTube channel, no, is ito po is para po sa spiritual, no? Para po sa mga bago, ito po is para po dun sa mga nag-uumpisa pa lang po na papunta po sa healing, or nandito po a healer, or parang nasa spiritual awakening, or yung iba naman po is nandito na po sa spiritual journey. So meron pong mga konting tips po tayo na hinahatid po para sa ating mga collectives, no? And this is a collective reading, no? So kung sino po yung nakaka-resonate, claim it, no? And kung hindi naman po, is just let it fly. Okay? So again, sa mga hindi pa rin po nakakaalam, para po dito sa ating healing oil, sa ating miracle oil, no? And sa ating isang what's this, pampagaan po ng buhay, no, is ano na lang po, may mga uploads naman po ako dyan, so ano na lang po, i-browse nyo na lang po yung mga uploads, no, so naandyan po sila. Okay, so maraming salamat po doon sa mga continuous po na nag-avail ng mga miracle oils, and doon po sa mga refill, no, na kinukuha. Again, pag kami mga ganito na po kayong bote, is no need na po, no need na po bumili ulit. Yung mga sa second time, ang kailangan nyo na lang po is refill. Okay? So, ano pa ba? Yun lang po. Okay, so let's start. Oh, by the way, ako po yung lubos po nagpapasalamat din po sa mga patuloy po na nandito po sa ating YouTube channel, and dun po sa mga bagong subscribers is maraming salamat po, and sa mga paniniwala po, lalong-lalo na po dito sa ating mga oils and sa mga amulets, maraming salamat po. And sa mga healers din po na kumukuha rin po sa akin, maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala po sa ating mga langis. And meron akong gusto sabihin na wala na naman, blanco na naman ako. Yes. Okay, so mamaya ko na sasabihin. Pagka naalala ko, Briosep. Okay, so let us pray na. Mahal na Kristo Ama, mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño. Ako po at ang aking mga subscribers sa inyo pong samahan sa mga oras na ito, para po kami po inyong bigyan ng kaligtasan na napakalakas, proteksyon, ilayo sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anumang pong klase ng karamdaman na tukso. At ako po ay nananalangin din po sa inyong lahat na samahan niyo po kami ngayong oras na ito, para na sa ganun po makapagbigay ako ng sapat at detalyadong mensahe po para sa aking mga subscribers, collectives, viewers, yan. At ako po ay nananalangin din na lagi niyo po kami bigyan ng lakas ng pangangatawan at ilayo po sa mga itim na mahika na nagagaling po sa mga kalaban. Maraming salamat po. Amen. At ako rin po yung lubos nagpapasalamat po, no, sa mga pasyente na alam niyo po yun, na kahit po last year pa po kami huling nagkita through online, is ako po yung lubos po nagpapasalamat dahil yun, kumbaga iba po kasi yung may tiwala, no, iba po. And yun po kasi napagaling ko namin po yung mga pinagagamot nila sa akin. So maraming salamat po sa pagbabalik, at sa mga nagpapagamot din po, maraming salamat po, and sa mga din po, sa mga nagpapa-reading na rin po. And may question po, no, sasagutin ko lang po kasi meron po nagtanong na isang subscriber na nag-chat, nag-comment. Ewan ko kung nag-comment po ba yon or nag-chat, no, hindi ko na po maalala eh. Pero kanina lang po yun. Hindi ko lang kung saan nakita, kung doon nga po ba. So, asan yung pantuktok ko? Ayun. Yung bang nagtatanong po kung ang online healing ko daw po ba is paro daw po yun kasi nasa ibang bansa po ata. So meron po tayo talagang online healing, no. So mas dalas po yan, lalo na po yung katulad po ng mga nagagamot ko po sa malalayo, Mindanao, Visayas, ganyan.
Yan po. So, kontakin nyo lang po ako kung gusto nyo po ng online healing sa mga hindi po nakakabalik ng Pilipinas. No? Ang kailangan lang naman po talaga dito is kailangan po natin dito sa paniniwala talaga. And talaga pong andun po yung nananalig po talaga kayo sa Diyos Ama na kayo po gagaling. No? Gagaling, gagaling, gagaling. Okay po? So, start na po tayo. Ano kaya ang first card ninyo? So, this is more on spiritual. Spiritual po tayo ngayon. Siguro po mahahaluan ng love reading, gayuma, mga ganon. Tingnan po natin kung ano pong first topic. Okay, so first card nyo po is you're healed. Wow, amen. You're healed. Wow. That's a good sign, no? That you are healed. Totally. Okay. So, what else? Tingnan natin kung ano pa. You're healed. Uy, maganda yun kasi yan, first card po yan. So, ibig sabihin po kung ano man yung dinaramdam ninyo, sawi sa pag-ibig, health issues, no, is you're healed. Spiritual man yan, mental man yan, emotional, is you're healed. Okay, praise God. Okay, so what else? What else? What else? Ano pa po ba? Holy Spirit, give me a message po. Please. Thank you. Oops. Okay, so we have 2 cards. So hard work. Now you are a hard worker and you need to balance it. Huwag ka masyadong pressure, huwag ka masyadong aligaga, huwag ka masyadong subsob. Okay? Kasi kung andito nga yung pinagaling ka, no? Or maybe kaya ka pinagaling, thank you Holy Spirit, kaya ka pinagaling, no? Kasi alam mo yon kung spiritual ka pinagaling, kasi andito yung physical, pagka spiritual mo is may sakit, no? Or may karamdaman ka spiritually, hindi ka makakapagtrabaho physically. Wala kang energy. So, ang ginawa sa'yo dito ng Holy Spirit, no, is talagang pinagaling ka niya kasi alam niyang pukpukan ka magtrabaho. Yung bang talagang ibinubuhos mo yung lakas mo, yung determinasyon mo, yung pagiging dynamic mo is talaga naandun sa'yo. Nasa dugo mo na yan na parang wala kang karapatang mapagod. No? Wala kang ganon. Pero ang sinasabi sa'yo ng Holy Spirit is kailangan mo din naman balansehin yung katawan mo. Hindi at all times is andito yung, hindi ka robot. No, kumbaga yung physical mo dito ay sumusuko din. Spiritual kayang-kaya yan. Kayang-kaya ng mga guides mo yan. Pero yung physical mo, ikaw na mangangalaga niyan. Kailangan mo pangalagaan yan. Kailangan mo panatili mo yung lakas. Kailangan mo mag-vitamins go. Kailangan mo kumain ng mga masustansya talaga like fruits, ganyan, vegetables, more on fish. Go. No, hindi naman kinakailangan na parang alam mo yung bumili ka ng talaga mamahal mga asparagus, mga ano pa ba? Kasi ang balang asparagus yung mga cauliflower, mga ganyan or alam mo yon, meron naman pong ibang ways like sitaw, kumain kang kangkong, ganyan, adobo mo yan. So, healthy na po yan. Wag lang po araw-araw adobong ka, baka syempre maalat pa rin po yun. So, kailangan nyo lang pong balansehin ang inyong buhay. Alam po ni God na ikaw is talagang andito yung napakasipag mo. And that's why talagang may mga rewards ka. Na kahit na masama pakiramdam mo, sige lang ariba, sige lang trabaho. Pero ang kailangan talaga dito is kailangan mo lang talagang, alam mo yon, alamin kung ano yung para sa oras na ito at ito is para sa oras na ito at ito naman sa para doon. Yung mga ganon, kailangan mo lang balansehin ng lahat. Okay? Okay. And now is andito na naman yung galit, no? So may nagagalit na naman sa iyo dahil sa pagiging, alam mo yon, yung tipong bakit parang kahit anong bato ko sa'yo or kahit anong panira ko sa'yo, kahit anong padala ko ng mga demonic entities sa'yo, still nakatayo ka pa rin, still lumalaban ka pa rin, na kahit anong distraction ang gawin ko sa'yo, nandiyan ka pa rin. Bakit kumikilos ka pa rin? Bakit ganun hindi mo mabitaw-bitawan yung paniniwala mo sa Diyos? Yung ganun. Kasi ito yung tao na talagang pilit kang inihihiwalay sa Holy Spirit. Na gusto niyang sumuko ka. Na gusto niyang bitawan niya kung ano man yung mission na binigay sa'yo ni God. Sorry. No, sorry. Sorry. Okay, resume. Ano pa po ba ang mensahe? Yes!
It's a yes. It's a yes. At talaga siya'y galit. At talaga siya'y inggit na ayaw pumikit. Ganun. Okay? Kasi talagang andito yung alam niyang ikaw ay papunta sa langit. Hindi lang yun. Kumbaga, ikaw ay papunta sa maginhawang pamumuhay. Yun. Kasi talagang ano to eh. Alam niyo yung till now, yung pagiging ano niya, yung makasarili, still, no? Andun pa rin, namumutawi. So, walang pagbabago, no? Walang pagbabago kahit na tipong siya ay pinipitik-pitik, kinukurot-kurot, pinipitik-pitik, still, ganun pa rin ang pag-uugali. Okay? So, at times, no, meron ka mga ganito, psychic attack, no? Paano ba yung psychic attack na yan? Ano? Andiyan yung ano, minsan talaga binibigyan ka niya ng bigla kang makakalimot. Biglang walang gustong pumasok. Or minsan nandiyan masakit ang ulo mo, or andito yung siguro kati-kati ng ulo mo, yung mga tipong ganun. So, andito yung mga attacks na ganyan para ma-disturb ka. No, talagang alam mo kasi parang pinaka kumbaga sa parang ano ba to? Sa business, no, pinakapuhunan mo is yung ulo mo eh. No, yan yung crown chakra mo pinaka magdadala sa iyo sa success, no? Dahil sa mga ano mo ano ba to, sa mga intuitions mo, mga ganyan. So, diyan ka magkakaroon ng maganda-gandang future, no? Kaya, yan yung talagang lagi niyang tinitira sa iyo, ulo, no? Nakulang na lang putulin ng iyong ulo. Ganon, no? And, isa to sa kinaiingitan niya sa iyo, no? Na nagkaroon ka ng talagang magandang samahan with your hobby, no? Na talagang andito yung napagtanggumpayan mo kung ano man yung mga ginawa niya ng hindi maganda. Like mga gayuma, ganyan, or pinag-aaway kayo, ganon, no? Marami siyang ways eh, no? Dami siyang list. Pero hindi siya magtatagumpay again, no? Kasi, kumbaga, actually, ito second na to, alam ko merong happily married akong na-reading eh, kagabi. Ngayon, no? Lumabas ulit, lovely couple. So, talagang it's a confirmation na talagang kayo is maganda na ang mga buhay-buhay mag-asawa ninyo, no? Kung siguro doon sa mga nabaklas ko rin, now is andito na yung maganda na yung mga relationship ninyo at magtutuloy-tuloy yan, ano? Just claim this. Claim this reading, okay? Uy, parang gusto mo bit ng ano ha, ng wealth. Nag-hello ang wealth. Wealth. Okay, so end of the storms. Yes. So now is andito na yung brighter future, no? Andito na yung magiging maayos na talaga ang buhay mo. Kumbaga, andito na yung mga pinapangarap mo lang noon na ngayon is halos sa kamay mo na, no? Na parang you're almost there na to reach it, no? Konting kembot na lang at mafu-fulfill mo na lahat 'yan, no? Konting kembot na lang. Okay, so what else? Wow, power hungry, yes. Yung tao na yan, is talagang ano yan sakim, no? Na talagang ang gusto niya halos lahat sa kanya. Halos gusto niya angkinin ang lahat. Not only the powers, but also the, maybe the properties, no? Meron dyan sa mga ilan sa nanonood na talagang meron na siya, pero gusto niya angkinin pa rin yung iyo at yung iba. No, mga ano yan, mga sakim, mga ganid, mga wala kakontentuhan sa kung ano ang meron at gusto pang kunin yung hindi dapat sa kanya. Pag kahit kay Wana, okay, o see, wala siyang contentment, di ba? Kailangan kasi sa buhay yan eh, yung pagiging magkakaroon tayo ng contentment sa buhay kasi pag hindi po tayo nagkaroon ng contentment sa buhay, magulo po. No, magiging alam mo masalimuot ang buhay. Kung ano po yung nakahain, yan po ang kainin. Kung ano po yung kinakaya ng bulsa para sa araw na to, then yan lang po. Wag tayong mag-expect ng mas higit sa mga ganyan. Kasi si God po ang nagpo-provide niyan eh. Kaya po kailangan kahit kung halimbawa meron po nakahain na halimbawa isa pong anong tawag, tulingan, no? Kung yan po ay nasa lamesa, magtataka kayo kung kayo ay 8 pero napagkakasya nyo yan. Bakit nyo nauubos yan? Pero busog po kayo. Diba kailangan lang po yun. No? Magtiis, wag po kayong manlait. Wag nyo pong laitin yung nakahain. Wag nyo pong pintasan yung nakahain. Especially po pagkain, please. Wag nyo pong pipintasan or kung ano man ang pagkain. Lalayo po yan.
lalayo po sa inyo yan. Kung sino man po nagbitaw, lalayo po ang grasya doon sa taong yun. Please, no? Lalo na po sa pagkain, respeto po natin na pagkain. Kung ano po yung ibinigay sa inyo ng Panginoon, kung noodles yan, o ano, pagkain pa rin po yan. Sa kalsada nga po, yung mga street children, namumulot po ng mga tapon-tapon dun eh. Na hindi nila alam, wala na silang pakialam kung panis yun, may uod yun, nilangaw yun, o initlogan na ng langaw yun. Gutom sila eh. Kayo, swerte kayo, kasi niluto. 'Di ba? Swerte, 'di ba? May kanin. Importante po kasi talaga sa buhay natin sa kanin. Madali na po ang ulam, bumili kang sardinas, bumili kang itlog, tapos ako nga po naranasan ko kumakain magkaroon lang ng lasa, ginagawa ko po ketchup. 'Di ba? Social ako ketchup. Yung iba toyo, ako ketchup. 'Di ba? Ketchup po, Diyos ko, sabi ko sa inyo, bago ko bitawan yung kamay ko, talagang kulay red na rin yung pula. Yung kamay ko. Pero yummy. 'Di ba? Naranasan ko po 'yan. Parang alam niyo 'yon, mairaos, no? Mairaos po yung matanggal yung gutom. Kanin pa rin po 'yun. At least, 'di ba? Maswerte pa rin po tayo kasi kumakain po tayo sa plato, kumakain po tayo na may kutsara. Hindi pala, nagkakamay pala ako noon. O kayo, 'di ba? Andun yung kutsara, tinidor. Kaharap niyo po yung mga mahal niyo sa buhay. Mga street children po, wala. Maglalakad-lakad po 'yan. Magkakalkal ng basura 'yan. Pag may nakitang pagkakataon, kuha yan, kain, no? Pero titibay po na sigmura ng mga yun, no? Doon naman ako nagtataka. So, kailangan po natin ng contentment, no? Kung ano po yung ihain, go. Yun lang po. Yun na po yun. Antayin nyo po dahil darating ang araw, bibigyan po kayo ng lechon ng Panginoong Diyos Ama. No? Basta, mag-intay lang po kayo. Dahil wala pong imposible. Okay? So, spirit team warrior. Okay. So, ikaw is napapaligiran ng mga spirit team warrior. Kaya, andito yung talagang healed ka. Kaya, ikaw talaga is gumaling. No? And, andito yung kahit anong atake sa'yo rito mga taong to sa paligid mo, sa'yo mismo, kahit yung mga tao sa paligid mo dyan, hindi sila uubra. Napapansin mo ba yung mga lason or yung mga tipong marites ng buhay mo before? Maybe, nakaraang mga 2 taon na, 3 taon na, mga ganyan, lumalapit pa sa'yo. Diba hindi na? Yung mga ganon, diba? Wait lang po 17:17, 17:17, 17:17 on the clock. Oh, check nyo na po yan. Okay, so ayan, so Spirit Team Warrior. So may tumawag lang po kasi may reading pa po ako eh. Okay, Spirit Team Warrior. So yan yung mga talagang your protectors, no? Your saviors, no? Yan sila. Okay? So, wala kang dapat din alalahanin kasi kumbaga napapaligiran ka naman ng mga yan. And also here, we have the top of the deck. See? Gladiator. And you are also a warrior. Diba? Bongga. You are also a warrior. Ayan. Andito kasi nakatihaya kasi yung card na yan. So, you are also a warrior. So, member ka niyan, no? Ng Spirit Team Warrior. So, andito yung meron kang panangga, meron kang sword, and meron kang damit pandigma. Ganun. Okay? Okay, so let's see. Kung ano pa po. Okay, so mental illness is here. Okay, so at times, no, meron kang ganyan, meron pagka-ansya-ansya ka, like praying, like ganyan. No, so, andito yung minsan, hindi naman natin po pinaalis yan. Talaga po, minsan talaga may problema po tayo, like sa family, sa mga anak, sa finances, no, sa mga bills na umaatikabong, mga ganyan, especially sa Meralco. So, ayan. Pero ano yan, kumbaga, just go with the flow, no, and trust God, no, na andyan siya to provide everything you need. Ang gawin mo lang talaga dito is maging totoo sa Kanya at gawin mo kung ano yung nararapat. Doon lang po tayo sa tama. Ganun lang po, no? Diretso ka lang po sa kaliwanagan. Okay? Yung mental illness na yan is parang, alam nyo yun, halos lahat naman po na tao nararanasin ng kahit wala pong spell work, no? Meron po niyan. Pero yung sa'yo kasi is because of parang, alam nyo yung pagkakaroon mo ng pag-angat sa buhay na ikinaiinggitan ka ngayon, kaya parang ang daming curses or spell works mo na nare-receive sa mga tao, sa samot-saring tao, no? Again, hindi naman po talaga natutulog ang Diyos, nandyan lang po, no? Dahil hindi rin siya bingi, no? Hindi siya bulag, so alam niya po yung mga kaganapan na ganyan.
Okay, so we have the heart chakra. Okay, so pagpatuloy mo lang yung pagiging ano mo yon. Kasi ano ka masyado kang soft-hearted, no? Na talagang andito yung napakarupok mo na tipong kahit na sabihin natin na ikaw is hindi na maganda ang treatment sa'yo, niloloko ka na ng harapan or andito na yung inaabuso ka na, still nandiyan ka pa rin. No? Talaga namang buhos ka pa rin sa pagsuporta, sa pagbigay, gano'n. Ano? Kasi lalo na pagka talagang importante din sa yung mga tao. Parang you just let go, let God. No? Or maganda talaga kasi is minsan bibigyan mo din ng explanation. No, wag mo hahayaan na basta-basta ka na lang din bigay ng bigay. Kailangan mo din talagang karoon ng konting kapaliwanagan, no? Kasi po pagka nanahimik ko na nahimik, ay nako, gagawin na lang po kayo ng ATM machine. Okay, pindot dito, pindot, ganun na bars. Diba? Okay, so let's see kung ano naman ang mensahe dito sa ating tarot. For the tarot tayo. For the tarot. Oops, kitty, whoops, kitty. Yes, you are now fearless. Wow, very good ka naman, Dorn. So, andito yung talagang risk taker ka, no? Talagang wala ka rin kinakatakutan, no? Parang andito yung bahala na si God, no? Kasi, you know, God is always there na na pinoprotektahan ka, sinasamahan ka sa lahat ng lakad mo, sa lahat ng ginagawa mo is nandyan si God. Kaya andito yung fearless, no? I mean, yung takot mo talaga dito is wala, lusaw. Parang alam yung takot, may takot ka ba? Parang ang sasagot mo dito, ano yun? Nakakain ba yun? Ganon ka ka-inosente pag takot na ang pinag-uusapan kasi puro katapang. Matapang ka kasi andun na alam mo na ikaw ay talagang hindi iniiwan no, ng mga ascended masters na yan, ng mga elementals, sa mga gabay mo is lagi na andyan. Kaya ganun ka katapang, ganun ka confident, no, na kayang-kaya mong gawin yung mga hinahatid sa'yo na task ni God or na mission ni God. Alam mo. Kasi alam mo nandyan sila sa paligid mo. Okay? Okay, so what else? Tuloy-tuloy mo lang yan. Alisin mo yung takot, maging matapang ka, no? Tayo mo bandera natin, mapababae mo pa lalaki. Ito is para sa lalaki o sa babae. Bahala na kayo mag-adjust kung babae ka o lalaki, ha? Okay. Tingnan natin kung ano pa ang mensahe. Oops. Okay, so there's a distraction. You have the tower. So, andito yun talagang, alam nyo yun, nakikita mo man, ano, or parang andito yung natatanaw mo, no, na itong taong to, no, is, kumbaga, binibigyan ka talaga to na sang katutak, no, talagang kotang-kota ka na sa distraction, no. Andito na yung talaga nag-uumapaw, na halos sumabog na nga, You are the tower dito, na talagang sumabog na. So now, ikaw na ngayon yung parang nanonood, or maybe ikaw na ngayon yung parang relax ka na lang, and to think na kahit hindi mo sila nakikita, pero alam mo sa sarili mo, especially kung ikaw ay healer or psychic medium or psychic, no, isang dito yung nararamdaman mo kung ano ang pamumuhay nito mga taong umaatake sa'yo, kung ano ang meron sila ngayon sa pamumuhay nila. Alam na alam mo ngayon to, no? So good luck sa kanila, no? Kasi kumbaga ito is talaga nagba-backfire lang po yan. Alam nyo, kahit po hindi ibalik po ng mga healers yung mga ginagawa nila sa inyo, is kusa pong darating yan, but it takes time, no? Talagang hindi naman po to in a rush na talagang sa isang pitek or sa isang gamutan is babalik agad po. Hindi po, no? Darating po ang time kasi si God pa rin po ang gagawa ng way kung paano parurusahan yung mga yan. Hindi po ang healer. Parang kami po is ina-address lang po namin or nagbabanggit na po kami ng mga ganyang orasyon pang pamarusa. Still, kasi po hinihingi pa rin po namin ng pahintulot yan. So si God pa rin po magde-decide dyan kung ano po ang nararapat dyan sa tao na yan. Okay? Okay, so we have now. Okay, so now is itong taong to na gumagawa sa ng kababalaghan, no? Like yan, black magic or gayuma, whatsoever, no? Basta para lang pabagsakin ka, sirain ka,
wasakin ka, ganyan, ano, or andito yung iba sa inyo pinapapangit, kung ano-ano na pinapatubo sa balat, mga ganyan, no, may mga pantal-pantal, may mga, alam niyo yun, parang wala namang kaabog-abog pero bigla na lang magkakaroon yung mga ganon, no. So now is andito ngayon yung wala na kasi to sa right path eh, no. So ito is andito na rin yung parang ano na rin siya, lito, no, parang nagkakaroon na to ng pagkaaligaga tong taong to. So kasi nalaman na yung totoo kung sino ka at kung ano ka, no. So dito sa Two of Swords. So ito ngayon is kung dati parang okay sana yung buhay niya, pero ngayon wala na, hindi niya na alam kung saan siya pupunta, didiretso pa ba siya, atras ba siya, punta siya sa kaliwa o sa kanan, hindi niya na alam. Hindi niya alam kung saan siya pupunta kasi kahit sa mundo na ginagalawan niya ngayon, parang wala na rin naniniwala sa kanya or wala na rin kumakausap sa kanya. Dahil sa mga bad doings na ginawa niya nito mga nakaraan. And till now, ganun pa rin ang mga birada niya sa buhay, no? So, hindi po kasi talaga maganda yung gano'n na parang alam mo yun, saliwa no, yung mga ginagawa mo sa buhay. Kasi parang ikaw na rin actually tayo po talaga gumagawa ng tadhana natin. Humihingi lang po tayo ng guidance sa taas kay God para po sa tama po tayo, no? Ganun lang naman po yun. Kailangan po natin talaga ng guidance. Hindi po tayo po pwedeng magdesisyon ng tayo-tayo lang. Kailangan pa rin po natin talaga. Huwag tayo magdedesisyon po ng tayo lang kasi pagka nagka-problema po, wala kayong tatawag. Pagka may problema na, diyan kayo tatawag sa Panginoon. Pero nung kayo po nagdesisyon, hindi kayo kumonsulta. So make sure po na kumukonsulta po tayo sa Panginoon bago po tayo kumilos. Okay? So, lalim nun ano. So now is andito ngayon yung meron ka ng strong foundation because of pagiging healer mo, no. Ito is para naman po sa mga healer na meron ka na talagang strong foundation. So andito na rin yung solid beginning, no. Andito na rin yung ano ka pa parang hindi ka pa ganun, alam mo yung kasi yung iba po kasi dito sa nagiging full pledge, no? Pagdating po sa pagiging manggagamot, nagiging full pledge po talaga. Yung iba po ha, pero alam ko naman po na talaga meron dito bata pa, nag full pledge na eh. Pero mostly, ang nangyayari po no is talagang kung kailan po tumanda, like pumalo po ng 45, 50, matanda na ba yung 45? Or sige, mga 50s, no, yan, onwards, no, is, andito yun doon sila pinapakitaan or doon na sila nakakakilos o nakakagawa ng talagang panggagamot na talagang tutok na, na wala nang iniintindi, maybe, kasi talagang tapos na rin ng mga anak mag-aral, yung mga ganon, retired na si hubby, mga tipong ganon, kaya andito na yung talagang full pledge ka na. Pero for some, no, is andito naman talaga yung mga 30s, 40s, early 40s, nanggagamot na. Pero hindi nga lang po talagang full pledge, as in talagang nandun na yung lahat ng oras na is nandun na sa gamutan, no, hindi. So ikaw is andito yung ngayon ano is meron ka palang strong foundation, meron ka palang parang alam mo yon, alam mo na sa sarili mo na ikaw is a healer or ikaw is a tarot reader, mga ganon. Andito na yon, no, talaga in-embrace mo na siya. Okay? And kailangan naman talaga kasi ito na yung umpisa eh, no? Kumbaga sa iba sa inyo is talagang andito na nag-uumpisa ng manggamot, no? Nakakahawak na kayo. Okay, so next is dishonesty, cheating. We have the 7 of Swords. So meron pangungalunya na naman, meron na namang alam mo yon, mga dishonesty, no? Pero tingin ko this time ano is mahuhuli mo tong taong to. And yung iba sa inyo alam ko nahuli na, no? May nahuli na kayo na palaka, charing, na nakadapa. Mga ganyan. So, meron na kayo na ano, dahil to sa, alam nyo, kahit anong pagsisinungaling kasi ng tao is andito yung mahuhuli mo rin through actions. Okay, so meron talagang ganon, no, na talagang this time hindi na siya alam mo yung makakapag-alibay sa'yo kasi huli mo na eh, no. Ito kasi is talagang nag-exist, no, yung pagiging selfish niya. Selfish ng sobra, na talagang siya ay alam mo yung kaligayahan niya lang ang iniisip niya, pero yung happiness mo dito collective is hindi niya iniintindi, no. Pero ito is one day mahuhuli mo tong partner mo or yung person mo, no.
na nag-cheat at hindi na uubra yung pagiging ano niya, na wala akong ginagawang masama, inosente ako. No, bahala ka kung anong gusto mong isipin pero wala akong ginagawang masama. Ganun. Yan po ang mga dialogue ng mga cheaters. Okay? Wala akong ginagawa. Malinis ako. Blah blah blah. Sabi mo, sige, kausapin mo tong piso ko. Bigyan mo piso. Bigyan mo siyang piso. Para may makausap siya. Especially sa mga healers. Naku, hindi sila lulusot, mga bebe. Okay, yes, no? So, andito yung hinihigop ang lakas mo. So, yung iba sa inyo is ganito nangyayari, no? Na talagang kompleto naman ang tulog mo, pero pagising mo parang ayaw mong tumayo. No? Or parang andito yung blanco nga isip mo na hindi mo lang kung anong umpisahan mo. Or parang andito yung nakahiga ka, gumising ka na, pero ayaw pa rin bumangon. Parang gusto mong matulog na lang maghapon. Yung mga gano'n, no? So, yan yung isa sa mga distractions sa'yo, sa mga missions na binibigay sa'yo ni God. No? Yan ang paglabanan nyo. Lalo na po sa pagdarasal, no? Kung kayo po ay kailangan naman po talaga na talagang araw-araw po is talagang magkarga po tayo ng dasal, especially po sa mga healer. Lalo na po yung mga bago, no? Kasi nagde-devotion pa po yan. So, kailangan nyo po talagang ano yan, idire-diretso. No? Kailangan po, paglabanan nyo po yan. At yun po yung lagi nyo ipanalangin sa Panginoong Diyos Ama na lusawin po. Tulungan po kayong lusawin yung mga ganyan. Para po, makapagsilbi po kayo kay God ng matuwid. Okay? Nang may kalakasan din. Okay? So, we have the party here. So, hinihigop ang lakas mo. Bakit? Kasi naririndi na siya sa buhay mo. Siya yung tipong naririndi kasi ang saya-saya mo. Andito yung parang hindi niya matangkap sa sarili niya, siya is still, no, nakakulong sa ewan, no, parang ganun sa nakaraan, na ikaw is andito na i-let go, let God mo na i-release mo na lahat. So now is andito ka ngayon to celebrate. Cheers! Like that, no? So, hindi mo na problema yung bebe. It's their problem. Diba? Okay, kasi mahal ka ng Diyos, kaya ka ikaw ay party, Cheverlu, yay! Diba yan yung sinasabi ko? Walang anak ang Diyos na, walang anak ng Diyos ang naghihirap or nakikita, ayaw na makikita ng Diyos Ama ang nahihirapan ng anak niya. Ang gusto nito lagi masaya, magandang pangangatawan, ang tawag doon, healthy, malusog, yun, gano'n. Malusog, ganyan. In love, na may glow, ganyan, no? So, ganyan ang gusto ni God. No? Gusto ni God na sa mga anak niya. Gusto niya masaya. And syempre, yung pagkakaroon niya ng masayang buhay, kailangan, nasa diretso lang, no? Hindi yung walwal, hindi yung nagsaya, pero, alam mo yun, pero nakalimutan na siya, hindi, no? Iba pa rin, nandun pa rin yung connection kay God. Kahit na ikaw ay nagpa-party dito, kailangan yung connection mo kay God dito is dire-diretso. Tuloy-tuloy pa rin. No, wag ka makakalimot. Hindi yung matatawag ka lang sa kanya kasi may problema ka na naman. Okay? Lagi nyo i-treasure lahat. No? Kahit na piso lang ang dumating sa'yo, treasure nyo yan dahil sa susunod, milyon na yan. Okay? So, itong parusa nito is makakatikim at makakatikim itong mga gumagawa. So, actually, yung iba is nakakatikim na eh. Yun nga lang, yung iba na gumagawa sa'yo, especially kung ikaw ay healer, na talagang andun yung binibigyan ka na ng mga sundot-sundot. Ano yun? Sundot ba yun? Tusok-tusok pala. Iba pala yung sundot. Sorry. Tusok-tusok pala. So, yun yung mga gano'n, no? So, pinaparusahan po ni God yan, no? Kasi, pinaparusahan ka and ikaw yung talaga matigas din ng ulo mo na never kang nag-revenge. Andun ka sa naniniwala ka talaga din, no? And I'm so thankful kasi karamihan po sa inyo dito is talaga nagle-let go, let God, no? Thank you so much. So, naniniwala ka sa gano'n, kaya hinahayaan mo lang talaga na si God ang mamarusa dito. And, tama yun. Okay? Ay, so, dito is di ka na masaya sa kanya. Diba? So, hindi ka na masaya kanino? Sa person mo? Bakit? Naabuso ka? Bakit? Hindi ka pinahahalagahan? Bakit? Diba? Well, for me, kung hindi ka na masaya, tumawa ka. Hindi, joke lang. So, kung hindi ka na masaya talaga sa kanya,
Kung kanino man to, kung sa person mo man to, sa kapitbahay mo ba to, sa best friend mo ba to, sa work mo, sa boss mo, kung di ka na masaya, then umalis ka, no? Kung di ka na masaya, kung sa tingin mo toxic na tong taong to, then let go. Move on, no? Mag-move forward ka. Hindi yung nandoon ka, hino-hold mo pa rin. Kasi, ang hirap po nun no, na masusugatan ka lang na masusugatan, as, parang, tumatakbo ang araw, ang oras na hino-hold mo lang, pero andito yung bigat na bigat ka na, ando yung hirap ka na, masusugatan ka lang, continuous masasaktan ka. So, mag-decide ka na kung ano ang nararapat. No? Kung kaya mong i-beat yan, kaya mong sakyan yung trip niya, then, stay. Pero kung talagang sa tingin mo is hindi na healthy, at tingin mo naman na may magagawa ka naman na paraan para makahanap ng ibang ways or ibang siguro location or ibang trabaho, mga ganyan, ibang boss, mga ganyan, then, sige na. Mag-file ka na ng resignation, mga tipong ganon, no? Or kung sa asawa naman, at talagang toxic na tong asawa mo, then, mamaalam ka na din. O kaya, ibalik mo sa magulang, no? Balik mo sa nanay niya, kasi kamo, ang tigas ng ulo, walang pagbabago. O pwede nga lang po yung ganon, pero, yun, no? Kailangan nyo lang po talaga i-let go na yung mga ganyan tao. Kung hindi ka na masaya, mahirap po kasi pinipilit ka maging masaya ni God, pero andito yung hindi ka naman masaya sa feeling ng isa, let go muna, okay? Yayaman ka, bebe. I love it. So, yayaman ka. Amen, amen, amen. Claim this. Yayaman ka. Yayaman ka. Yan, diba? So, yayaman ka. Kaya, konting tiis lang. Okay? Kung nandito ka sa medyo parang ups and downs, no? Pero alam ko for sure na marami na po dito kasi nababasa ko naman po yung mga comments ninyo. Ayoko lang pong magpindot ng heart or like kasi po baka magselos yung mga hindi ko po mababasa. So, pero binababasa ko naman po yung ilan, no? Mangilan-ngilan po is nababasa ko naman po. And I'm so thankful for your nakakatabang puso po, no? And God bless you all, no? God will bless you for sure sa lahat po ng mga nagko-comment, sa mga nag-subscribe, sa mga followers ko. God bless you all. Lahat po kayo pagpapalain ng Panginoon Diyos Ama. Maniwala lang po kayo at manalig sa Kanya. Wala po tayong pag-uusapan. Wala po tayong magiging problema. Okay? So, ang kailangan lang po natin talaga dito, at since yayaman ka, no? Parang wala nang makaka-break niyan Yayaman ka with 3 exclamation point. No, na ikaw ay yayaman, no? So, kung di ka na masaya sa kanya, then, siguro mas maganda talaga i-let go mo. Siguro lang pero nasa inyo pa rin. Kayo pa rin po magde-decide niya. Meron po kasi talagang, kahit di na po masaya still, no, for the family, is andito yung, nagtitiis po, no, para lang po magkaroon ng buong pamilya. And, andun pa rin yung nabubuo yung pag-asa na magkakaroon po ng pagbabago with the help of God. Totoo naman po yun. Yung iba lang po kasi talaga kaya nag-give up kasi po talagang naiinip, no, yung pagiging mainipin. Mahirap po kasi mag-umpisa ulit ng umpisang o relasyon, no, especially po sa mga may asawa. Mahirap pong magbuo ulit. Kung halimbawa kayo is 10 taon na, 15 years, mga ganyan, tapos maghihiwalay kayo dahil lang sa mga issues na kung ano-ano na mabilis lang sana ma-resolve or pwede na ma-resolbahan pero bumibitaw, no? So, kailangan lang po talaga dito is a matter of gawin po natin parang magkaroon ng good communication, no? And yung love talaga po naman kahit na maraming sakit, no, is still nakatatak na po sa puso natin yung mga person na nasa atin So, ang kailangan lang po natin dito is kausapin, no? Bigyan ng bumuelo ng timing para mai-open, magkaroon kayo ng usapan, bonding siguro, maybe, ganyan, para po masabi nyo po lahat na nasa sa loob ninyo. And, hintayin mo, kung talagang foul yung mga sagot niya at titingin mong parang wala ng chance, then, cut the cords, no? Ganoon na lang po, no? And humingi na po kayo ng kapatawaran sa Panginoon, especially po doon sa mga kinasal po sa simbahan, no? Kasi kayo po yung pinag-isa ng Panginoong Diyos Ama, binasbasan po kayo yung relasyon ninyo, pero hindi po nag-work out, no? Or andito yung ilang beses ka na nagbigay tiis for the longest time, pero still nandiyan pa rin yung pain, no? And panloloko, cheating, etc., no?
maybe that's the time. No? And maintindihan ka naman ni God. No? So, may mga ganun po kasi na ang kailangan mo na lang pagtuunan ng pansin ay ang Panginoon instead of your person. Okay? So, ganun na lang po. Okay, so that's your reading. So, sa mga gusto pong magpa-reading, nandyan po ang aking contact details sa description box. And sa magpa-healing, nandyan din po. No? So, pindutin nyo lang po yung description box, yung title mismo, kasi meron po doon. So, hahanapin nyo lang po. Pindot lang na po ng pindot hanggang sa lumabas po yung contact details ko. Okay, so, healing na po tayo. Okay, so maraming salamat po and God bless you all. Bye!